Noong 2003, isang sunod-sunod na kaso ng pagpatay ang yumanig sa buong Beijing kung saan sa loob lamang ng kalahating taon ay 6 na lalaki ang nasawi sa magkakatulad na paraan. Habang patuloy na nadaragdagan ang mga biktima, napansin ng mga otoridad ang iisang padron sa bawat insidente. Isang detalyeng lalong nagpatindi sa takot at pagkalito ng publiko. Sa pag-usad ng mas masusing investigasyon, unti-unting nabuo ang koneksyon sa pagitan ng mga kaso at natuklasan na ang mga biktima ay pawang mga homosekswal na madalas pumunta sa mga gay bar at may interes sa BDSM. Dahil dito, agad kumilos ang Beijing Municipal Public Security Bureau at hindi nagtagal ay natukoy ang pangunahing suspect na si Li Yijiang. Isang 23 taong gulang na dating estudyante ng Beijing Institute of Technology. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang maayos na record sa akademya at tila ordinaryong pamumuhay, nanatiling malaking tanong kung ano ang mga pangyayaring humubog sa kanyang desisyon at kung paano siya nauwi sa sunod-sunod na krimen na yumanig sa buong lungsod. Noong ikasiyam ng gabi ng ikalabing-siyam ng Marso taong 2003, gaya ng nakasanayan, tinawag ng mga magulang ni Ji Yuan ang kanilang anak na nagtatrabaho sa Beijing. Gayunpaman, matapos ang matagal na busy tone at walang sagot, sinubukan nilang tawagan ang kanyang landline, ngunit nanatili itong walang tugon. Inakala nilang nakatulog na ito kaya hindi na nila gaanong pinansin kahit may kaunting pag-aalala at pagkalito. Pagkalipas ng 2 araw, muli nilang sinubukang tawagan si Ji Yuan ngunit wala pa ring sumasagot. Dahil sa matinding pag-aalala, nagpasya ang kanyang mga magulang na bumiyahe magdamag patungong Beijing at pagdating nila sa tirahan ng kanilang anak sa Haidian District, agad nilang nasaksihan ang isang eksenang hindi nila malilimutan habang buhay. Sa loob ng bahay, natagpuan nila si Ji Yuan na wala ng buhay, nakagapos at may mga sugat mula sa patalim sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sa gitna ng matinding takot at lungkot, agad silang tumawag ng pulisya at mabilis namang rumisponde ang mga otoridad upang siyasatin ang lugar, kabilang ang pagkuha ng mga fingerprint at pagsusuri sa paraan ng krimen. Habang ito ay iniimbestigahan, napansin ng pulisya na kahawig ito ng 5 naunang kaso ng pagpatay na nangangahulog ang umabot na sa 6 ang magkakatulad na insidente mula huling bahagi ng taong 2002 hanggang unang bahagi ng 2003. Sa mas malalim na pagsusuri sa 6 na kasong ito, natuklasan na may 3 magkakatulad na katangian ang mga biktima. Lahat sila ay homosexual, may interes sa BDSM at gumagamit ng mga same-sex dating sites. Dahil dito, agad na tinutukan ng pulisya ang mga individual na nakipag-ugnayan sa 5 sa mga biktima sa internet at may kaparehong oryentasyon, kaya't mas lalo pang napaliit ang listahan ng mga suspect at nagkaroon ng malaking progreso ang investigasyon sa loob lamang ng kalahating buwan. Noong ika-4 ng Abril taong 2003, matapos ang pagsisiyasat sa pang-araw-araw na galaw ng ilang biktima, natukoy ng pulisya ang isang lalaking nagngangalang Li Jiang. Sa paningin ng karamihan, isa siyang karaniwang empleyado ng Ping An Insurance Company of China, masipag sa trabaho at tahimik sa pamumuhay. Gayunpaman, ayon sa kanyang mga kapitbahay, napansin nilang kakaiba ang kanyang personal na buhay dahil madalas siyang mag-uwi ng iba't ibang lalaki mula sa mga gay bar. Bukod dito, natuklasan din na nakikipag-usap siya sa ilang biktima sa pamamagitan ng mga QQ chat room, kaya't lalong tumindi ang hinala ng pulisya laban sa kanya. Dahil dito,
Agad silang nagsagawa ng operasyon at nagtungo sa inuupahan niyang tirahan sa basement ng Building 12, Liu Fangnanli, Dongjimen sa Dongjing District upang siya ay arestuhin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mismo sa labas pa lamang ay nasalubong na ng mga pulis si Li Jiang habang inilalakad niya ang kanyang aso at kapansin-pansin ang kanyang pagiging kalmado nang makita ang mga otoridad. Direkta niyang sinabi na ako ba ang hinahanap niyo at walang anumang pagtutol o pagtanggi at siya ay sumama sa mga pulis matapos kumuha ng ilang personal na gamit patungo sa estasyon. Matapos ang pagsusuri, napag-alaman ng pulisya ng mga fingerprint na nakuha sa pinangyarihan ng krimen ay hindi tumutugma sa kanya. Gayunpaman, agad niyang inamin na siya ang pumatay sa 6 na lalaki na kanyang nakilala sa pamamagitan ng online dating. Sa kabila ng kanyang pagiging kalmado, nagbago ang kanyang kilos nang pag-usapan ang motibo at may galit niyang sinabi na 4 sa mga biktima ang umano'y gumapos at nang abuso sa kanya. Dahilan upang siya ay magtanim ng matinding galit at hangaring magiganti. Ayon sa kanyang salaysay, nagsimula ang lahat noong Nobyembre ng taong 2002 nang dumalo si Li Jiang sa isang pagtitipon sa isang gay bar at doon niya nakilala ang 4 na hindi niya kakilala. Dahil pare-pareho silang homosexual, naging maayos ang usapan ni Li Jiang at ng 4 na lalaki sa loob ng gay bar. Kalaunan, nang malasing si Li Jiang, inimbitahan siya ng 4 na sumama sa isang pribadong bahay malapit sa Eastern Ring Road at sa puntong iyon. Posibleng siya ay nalagyan ng kung anong sangkap o kaya na may labis na nalasing. Pagdating sa nasabing lugar, unti-unti siyang nawalan ng malay at nakatulog hanggang sa magising siya ng hilo at walang ulirat. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, natagpuan niyang siya ay nakagapos sa heating pipe ng bahay at wala ng suot na damit habang ang 4 na lalaki sa kanyang harapan ay paulit-ulit siyang pinahirapan at inabuso sa loob ng ilang oras. Matapos ang mahabang oras ng matinding pang-aalipusta, tuluyang bumigay ang kanyang emosyonal na kalagayan. Pag-uwi niya, tahimik at halos walang reaksyon niyang nilinis ang kanyang katawan, ngunit kasabay nito ay nabuo ang isang planong paghihiganti na kalaunay magdudulot ng sunod-sunod na krimen. Sinimulan niyang alamin ang pagkakakilanlan ng 4 na lalaki at una niyang natuntun ang isang biktima sa bar district ng Sanliton. Tahimik niya itong sinundan hanggang sa isang internet cafe at nang ito ay makaalis, agad niyang ginamit ang computer na hindi pa nakalag out upang makuha ang QQ number ng biktima. Pagkatapos nito ay ginamit niya ang pangalang WSBT upang idagdag ang lalaki na may online profile na paid slave at doon niya ito inanyayahang magkita. Ipinahayag ng paid slave na gusto niyang ginagapos at pinapahirapan, ngunit kailangan umano siyang bayaran ng 58,000 pesos hanggang 60,000 pesos kapalit ng pakikipagtalik. Pumayag si Li Jiang sa alok at lihim na sinubaybayan ang lalaki hanggang sa matukoy ang tirahan nito na isang bungalow sa Fengtai District. Gayunpaman, hindi siya agad kumilos at sa halip, naghintay muna siya malapit sa bahay upang masiguro na mag-isa lamang ang biktima. Noong 17 ng Enero taong 2003, sila ay nagkita ng personal at nang makilala ng biktima si Li Jiang bilang ang taong dati niyang inabuso. Sandali itong nagulat. Ngunit dahil sa inaasahang bayad, naging kampante ito at hindi naging maingat. Matapos ang kanilang napagkasunduang pagkikipagtalik, bigla itong pinatay ni Li Jiang gamit ang isang Spanish saber na dala niya. Matapos ang unang pagpatay, agad niyang tinuntun ang pangalawang biktima na may pangalang Pretty Fit Hati, isang graduate student sa Department of Foreign Languages. Sa pagkakataong ito,
Naghintay siya malapit sa Jongguan-kun at ginamit ang parehong paraan upang makipagkita. Pagdating sa bahay ng biktima, tinaasan niya ang volume ng speaker bago nila isinagawa ang napagkasunduang gawain. Nang mawala na ang kakayahan ng biktima na lumaban matapos itong gapusin, doon niya isinagawa ang krimen, pinagsabay ang pananakit at pananaksak hanggang tuluyang kitilin ang buhay nito gamit ang patalim. Sumunod, tinunton at pinatay rin ni Li Jiang ang ikatlo at ikaapat na lalaki sa kaparehong paraan. Ang ikatlong biktima ang pinakamatanda at pinakamalakas sa kanila at ayon sa salaysay, ito rin ang pinakamarahas sa kanya noon. Dahil dito, ibinuhos ni Li Jiang ang lahat ng kanyang galit, hinanakit at puot sa nasabing biktima. Matapos ang krimen, hindi pa rin nawala ang kanyang galit kaya pinutol niya pa ang ari ng biktima at itinapon ito sa basura. Gayunpaman, kahit matapos niyang mapatay ang apat na lalaki, hindi nawala ang kanyang matinding galit. Sa halip, tila nakaramdam siya ng kakaibang kasiyahan sa pagkitil ng buhay. Sa sumunod na 6 na buwan, nakipagkita siya sa 2 pang lalaki sa pamamagitan ng internet at pinatay ang mga ito ng walang malinaw na dahilan. Sa parehong paraan, 6 na lalaki ang kanyang napatay sa loob lamang ng kalahating taon at mula sa 1 taong naghahanap ng paghihiganti, unti-unti siyang naging isang serial killer. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, mas lumitaw ang personal na background ni Li Jiang at doon nagsimulang maunawaan ng insidenteng kanyang naranasan ay tila naging mitsa lamang. Sa katunayan, ang ugat ng lahat ng trahedya ay maaaring nagsimula pa noong kanyang pagkabata. Ipinanganak siya noong 1980 at lumaki sa Shandong sa pangangalaga ng kanyang lola dahil mayroon ng 2 anak na lalaki ang kanyang pamilya noon. Nang siya ay magkaedad para pumasok sa paaralan, dinala siya ng kanyang tiyahin sa Beijing upang doon mag-aral sa elementarya. Ngunit pagsapit ng junior high school, napilitan siyang bumalik sa kanyang mga magulang sa Tianji City dahil sa problema sa pamilya ng kanyang tiyahin. Dito nagsimula ang kanyang bangungot dahil ang kanyang mga magulang ay karaniwang manggagawa lamang at may 2 pa siyang kapatid na lalaki na kasama nilang lumaki. Sa loob ng pamilya, pakiramdam ni Li Jiang ay isa siyang tagalabas dahil hindi niya naranasan ang pagkilala at pagmamahal mula sa kanila. Lalong naging mahirap ang sitwasyon dahil ang kanyang ina ay may malubhang sakit sa pag-iisip na nagdudulot ng madalas na pagsira ng mga gamit at pananakit sa kanya, pati na rin ang madalas na paninisi. Pagsapit niya ng high school, bagyang naging maayos ang kalagayan ng kanyang ina. Ngunit sa matagal na panahon ng pag-aalaga rito, ang kanyang ama naman ay naging mainitin ng ulo at nagkaroon ng problema sa pag-inom ng alak. Sa tuwing ito ay nalalasing, madalas siyang sinasaktan at may mga pagkakataon pang hinahabol siya sa loob ng bahay habang hawak ang kutsilyo. Ang ganitong kapaligiran ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang isipan. Unti-unting nagbago ang kanyang personalidad at dahil sa paulit-ulit na pananakit, natutunan niyang gumamit ng karahasan sa tuwing siya ay nahihirapan o nagagalit. Habang nag-aaral sa middle school, napansin niyang iba ang kanyang sexual na oryentasyon dahil hindi siya naakit sa mga babae kundi sa mga kapwa lalaki. Nagkaroon siya ng interes sa isang kaklase na si Tang at dahil sa kanyang pagsisikap, naging malapit sila sa isa't isa. Ngunit nang tangkain niyang palalimin pa ang kanilang relasyon, siya ay tinanggihan at itinuring pa ng may paghamak. Dahil dito, hindi lamang siya natakot na mawala si Tang, kundi nabahala rin siya na baka ibunyag nito ang kanyang oryentasyon sa iba. Sa huli, matapos muling tanggihan ang kanyang damdamin, pinatay niya si Tang noong ika-21 ng Pebrero
taong 1994. Makalipas ang 10 araw, natagpuan ang katawan nito sa isang taniman malapit sa kanilang paaralan na may mahigit 20 saksak. Dahil sa kanilang alitan, agad na naging suspect si Li Jiang, ngunit walang direktang ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa krimen. Bukod dito, nanatili siyang kalmado sa harap ng investigasyon at walang ipinakitang kahina-hinalang kilos kaya't nanatiling hindi nalutas ang kasong iyon sa loob ng mahabang panahon. Isang gabi noong Disyembre ng parehong taon, naglalakad mag-isa si Li Jiang sa kalsada nang hindi sinasadyang mabangga niya ang isang lalaking nasa edad 30. Sa halip na magalit, mahinahon siyang tinanong ng lalaki kung saan ba siya nasaktan at dahil sa mahinahong pag-uugali nito, unti-unting bumaba ang pag-iingat ni Li Jiang at sumama siya rito sa isang kainan upang uminom kung saan ibinahagi niya ang matagal na niyang pinagdaraanan sa kanilang tahanan. Gayunpaman, bilang 15 taong gulang na tila napasobra sa pag-inom, nagising si Li Jiang kinabukasan na may hindi kanais-nais na nangyari sa kanya. Dahil sa matinding galit at kahihiyan, nagpasiya siyang magiganti kaya kumuha siya ng kutsilyo sa kanilang bahay at araw-araw na naghintay sa parehong lugar matapos ang klase upang hanapin ang lalaki. Ngunit hindi niya ito muling nakita. Ang karanasang iyon ay lalo pang nagpatindi ng kanyang pagiging marahas at kasabay nito ay napansin niyang may magkahalong damdamin siya. Siya ay naaakit sa mga lalaki, ngunit may galit din siyang nararamdaman laban sa kanila. Noong 1999, nakapasa siya sa Beijing University of Technology bilang pangalawa sa entrance exam sa Tianjin City. Sa paglayo niya sa kanyang pamilya, nakaramdam siya ng pansamantalang kaluwagan at unti-unting nahumaling sa iba't ibang karanasan sa lungsod, kabilang ang madalas na pagpunta sa mga internet cafe kasama ang kanyang mga kaklase. Sa isa sa mga pagkakataong iyon, hindi sinasadyang napunta siya sa isang website na tinatawag na Purple Boy, isang malaking gay dating platform. Doon, nakatagpo siya ng mga taong katulad niya at unti-unti siyang nalubog sa mundong iyon. Dahil dito, lumaki ang kanyang gastos sa internet, habang paliit naman ng paliit ang perang ipinapadala ng kanyang pamilya, kaya't nagpasiya siyang magtrabaho upang matustusan ang kanyang pangangailangan. Nagtrabaho siya bilang part-time sa 2 restaurant, isa sa umaga at isa sa gabi at madalas umaabot ng 12 oras ang kanyang trabaho bawat araw. Dahil sa pagod at ng kanyang patuloy na pagpunta sa internet cafe, unti-unting napabayaan ang kanyang pag-aaral hanggang sa mahirapan na siyang sumabay sa leksyon. Sa pagtatapos ng 2nd semestre, siya ay bumagsak sa ilang asignatura at pagsapit ng 3rd semestre, nawala na siya ng gana na kumuha ng pagsusulit. Sa gitna ng pinansyal at akademikong pressure, tuluyan siyang huminto sa kolehiyo sa kanyang 3rd taon. Noong Hunyo taong 2002, habang aktibo sa iba't ibang online forums, nakilala niya si Tang Jiangxiao, isang lalaking mas matanda sa kanya ng 7 hanggang 8 taon at may maayos na trabaho sa isang dayuhang kumpanya. Dahil sa maayos nitong kita, naging mapagbigay ito kay Li Jiang at hindi nagtagal ay nahulog ang loob niya rito hanggang sa siya na rin ang gumagawa ng mga gawaing bahay para sa lalaking ito. Pagsapit ng Setyembre ng parehong taon, matapos siyang tumigil sa pag-aaral, lumipad si Li Jiang sa bahay ni Tang Jiangxiao at doon na nanirahan. Upang siya ay hindi mainip, binilhan pa siya ng aso at binigyan ng puhunan upang makapagsimula ng maliit na negosyo sa damit na pansamantalang nagdulot ng katahimikan sa kanyang kalooban at nagbago sa kanyang asal. Siya ay naging mahinahon at palakaibigan. Ngunit hindi nagtagal ang maayos na samahan dahil unti-unting naging malamig si Tang Jiangxiao sa kanya. Kalaunan,
Ipinakilala pa siya nito sa iba pang mga lalaki at matapos ang kanilang pagkikipag-ugnayan, binigyan siya ng pera bilang kapalit na nagdulot ng matinding lungkot at kahihiyan kay Li Jiang. Dahil dito, naramdaman niyang siya ay pinagtaksilan kaya sa pagtatangkang mabawi ang atensyon ni Tang Jiangxiao, nagsimula siyang makipag-ugnayan sa iba pang mga lalaki sa mga gay bar. Inakala niyang ito ang isang paraan ng paghiganti at pagsiselos, ngunit hindi niya inaasahan na wala pala itong epekto at hindi nagpakita ng anumang reaksyon si Tang Jiangxiao. Sa halip, lalo lamang siyang nalugmok sa kalungkutan at doon niya napagtanto na hindi siya tunay na minahal kundi ginamit lamang. Ang kanyang nararamdaman ay unti-unting napalitan ng pagkasuklam at sa huli, tuluyan siyang iniwan ni Tang Jiangxiao na nagdulot ng mas matinding emosyonal na pagkawasak. Sa panahong iyon, habang sinusubukang takasan ang kanyang problema sa pamamagitan ng pag-inom, doon naganap ang insidenteng kinasangkutan ng 4 na lalaki na naging mitsa ng kanyang paghihiganti. Ang mga karanasan ng paulit-ulit na pananakit mula sa kanyang mga magulang noong siya ay bata pa, ang pang-aabuso ng isang estranghero noong siya ay teenager at ang pag-iwan sa kanya ng kanyang minamahal noong siya ay nasa hustong gulang na. Lahat ng ito ay nagsama-sama at sumabog sa isang punto. Dahil siya ay nakapatay na noong kanyang kabataan, muli niyang pinili ang karahasan bilang tugon sa kanyang galit. Bagamat malalim ang kanyang pagtingin sa mga lalaki, dala rin niya ang matinding sakit mula sa kanila kaya't nabuo sa kanyang isipan ang paniniwalang dapat silang parusahan at dito nagsimula ang serye ng kanyang mga krimen. Sa isang panaya matapos ang kanyang pagkakaaresto, inamin niya na matagal na siyang pinaghaharian ng galit at sa kabila ng lahat, nakaramdam pa siya ng kakaibang katahimikan matapos siyang makulong. Noong Oktubre taong 2003, formal na kinasuhan siya ng Beijing People's Procuratorate at pagsapit ng Nobyembre ng parehong taon, hinatulan siya ng kamatayan dahil sa kanyang mga krimen kasama ang habang buhay na pag-alis ng kanyang karapatang politikal. Noong umaga ng ika-20 ng Agosto taong 2004, dinala siya sa lugar ng pagbitay sa First Intermediate People's Court of Beijing upang ipatupad ang hatol. Bago ito, nanatili siyang kalmado at matapos ilagay ang kanyang fingerprint sa mga dokumento, magalang pa niyang sinabi na salamat, Your Honor. Ang kasong ito ay nagbukas ng malawak na diskusyon tungkol sa kalagayan ng sexual minorities at sa isang banda, maituturing na isang taong dumaan sa maraming hirap si Li Jiang. Gayunpaman, sa halip na humingi ng tulong sa batas, pinili niyang magiganti sa sariling paraan, isang desisyong nagdulot ng mas malalang trahedya lalo na't nadamay ang mga inosenteng tao. Sa huli, ang kanyang ginawa ay nananatiling hindi mapapatawad.